Sa mundo ng puno ng kuryente, isang pwersa na nagbibigay buhay sa ating modernong mundo, kung saan nagtatagpo ang agam at teknolohiya. May mga kababaihang nagbibigay liwanag, hindi lamang sa ating tahanan, kundi pati na rin sa ating larangan ng kaligtasan at inobasyon. Ano ba ang SDS? Ang SDS ay isang pagtingin kung paano ang agam at teknolohiya ay humuhubog sa ating lipunan at kung paano tayo bilang lipunan ay humuhubog din sa kanila. Ang kuryente ay nagpapabago sa ating buhay, mula sa mga simpleng ilaw hanggang sa mga komplikadong makina. Ngunit, paano natin ito ginagamit ng responsable? Dito pumapasok ang SDG 9 or Sustainable Development Goal 9. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng matibay na infrastruktura, pagtataguyod ng napapanatiling industrialisasyon, at pagpapaunlad ng inobasyon. Ang electrical technology ay mahalaga sa paggamit ng mga layuning ito. Kilalanin natin si Luna. Isa siyang estudyante ng electrical technology na nagpapakita ng ang larangan ito ay hindi lamang para sa mga lalaki. Sa kanyang determinasyon at husay, siya ay nagbibigay inspirasyon sa iba at nagpapatunay na ang kababaihan ay may mahalagang papel sa paghubog ng kinabukasan. Tingnan natin ang mabuti. Uy, Luna, ano yung nagtulak sa'yo para mag-aral ng electrical technology? Nung bata pa kasi ako, mahilig na ako magbakos ng mga laruan and aalamin ko kung paano sila gumagana. Ngayon na college na ako, hindi na ako nagdalawang isip na pumasok sa course na electrical technology. Luna, ano pala yung mga challenges mo tapos pag-inirap mo bilang isang babae dito sa nag-iisang course na pinasok mo? Siyempre, nung una nag-aalala ako. Dahil mga klase ko lalaki. Pero hindi ako sumuko doon kasi gusto kong patunayan na kaya ko rin mag-design. Ano naman yung mga magiging advice mo sa kanila sa babae? Huwag silang mag-hesitate na i-try kasi kung gusto talaga nila yung course na ito, bakit hindi? Patunayan din nila na kaya nilang sumabay sa mga kalalaki. Okay, Mr. Anderson Jack, can you stand up and send your work later on, please? Thank you. Ito po yung aming smart circuit breaker. Kapag po may nakikita ang problema sa electrical circuit, like short circuit or overload, automatic po itong nagpapatay yung kuryente para maiwasan yung sunog or iba pang insidente. Nakakatulong po ito upang para mapabuti yung kaligtasan ng bawat isa sa ating tahanan or buildings. So ngayon class, sila yung mga taong nagtatag ng electrical technology. Mga taong nagbago ng mundo. Nag-raise si Luna. Ano kaya tatanong niya? Siguro baka hindi niya naiintindihan. Yes, Luna. Sir, ask lang po, wala po bang babae? Good question, Luna. Meron naman kaso, hindi sila ganun binibigyan ng pansin. Okay po, kaya ako nag-aral ng electrical tech, sir, kasi gusto kong ipakita na hindi lang lalaki yung pwede. Nung una, takot ba ako gumamit ng mga electrical tools or what kasi sinasabi ng iba na hindi naman para sa babae yan. Wala namang basihan sa gender, sir, di ba? Tama ka, Luna. Na-observe din naman namin na maingat ka so hindi talaga basihan na ang kasarian. Uy, Enzo, ang hirap ng quiz sa IA, no? Sino kaya ayos? Siguro ikaw, pre. Lagi kang nakikinig sa lecture ni Sir, eh. Hindi. Pangalawa lang ako. Yung highest. Ha? Si Luna? Ang hirap ng quiz, ah. Paano niya nagawa yun? Nung nag-lecture kasi si Prof, syempre nakinig ako and syempre bago mag-quiz, nag-review din ako sa bahay. Hindi ba naging mahirap sa'yo kasi mag-isa ka lang babae dito? Tsaka yung mga gantong quiz, kadalasan mga lalaki lang yung mga nakakasagot. Naririnig ko din yan minsan. Minsan nga napapaisip ako na
Baka mahirap talaga sa akin to kasi babae ako. Pero na-realize ko rin naman na hindi basihan yung kasarian para malaman mo yung isang bagay. May point ka dun, ah. Oo na, tanggap ko na. Magaling ka talaga, Luna. Hindi dahil sa babae ka at alam ko na gusto mo talaga yung ginagawa ko. Basta isipin nyo lang palagi na hindi nababase sa kasarian yung husay ng isang tao. Siyempre, kapag inaral nyo naman yan, matututunan nyo din yan tsaka makakakuha kayo ng high score. Ano yung mga natutunan nyo about STS and gender equality? Alam nyo pre, yung science and technology pala, hindi lang about sa numbers at formula. Nakakatulong din pala ito about sa ating lipunan. Ako naman, natutunan ko na yung mga babae pala is may mga mahalagang roles din sa electrical technology. Na kaya din nila makipagsabayan sa mga kalalakihan. Ikaw naman, Luna, bakit mahalagang bigyan ng opportunity yung mga kababaihan sa electrical technology? Dahil yung kababaihan, may kakayahan din naman silang mahusay sa and bibigyan naman sila ng opportunity. Magkakaroon tayo din ng mas ligtas at mas maayos na